Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo pagkaraan ng Pentecostes. Ngayong linggo, tayo ay nagtitipon bilang sambayanan upang ipagdiwang ang patuloy na paggabay ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas, pag-ibig at liwanag upang mamuhay ng tapat sa kalooban ng Diyos. Sa Ebanghelyo, may mga binhi na napatanim sa iba't ibang uri ng lupa. Sa kabila ng pagkakatanim ng mga binhi, ang mga ito ay para-aral sa atin na ang salita ng Diyos ay maaaring mahulog sa iba't ibang uri ng lupa. Ngunit ang tunay na bunga ay makakaptan lamang sa matabang lupa ng pusong handang tumanggap. Naway maging tayo ang mga binhi na nakikinig, nauunawa at namumunga ng mabubuting gawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ating pagdiriwang ngayon, hilingin natin na patuloy tayong hubugin ng Espiritu Santo upang maging tapat na tagasunod ni Kristo. Sa bawat panalangin, ating pong isama ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Delphine Manalo Jr., Kian Andre Lian, Carla May Morales, Shay Andrea Lian, Bea Lynn Medina, Norberto Frias, Sherwin Labosta, Jobert Rianzares, Zoe Hailey Rianzares, Gretchen Andrada, Noah Mel Vance Ramirez, Melinda Falcan, Edgar Pag-ong, at Rochelle Candelaria. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo'y nanalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa kahangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Pakinggan po inyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong isip at ng buo mong lakas. Ito ang una at dakilang utos ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ang ating mga pagkasala sa Diyos, ganoon din po sa ating kapwa.
Kami inuupisal sa iyo, Diyos, sa mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagdasala sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakaligtaan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya isinasamo namin sa iyo, Diyos, na kaawaan mo kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Tayo'y manalangin. Dakila at mahabaging Panginoon, tanggapin mo po ang panalangin ng iyong bayan at iyong itulot na kanilang mapapati at maunawaan ang mga bagay na dapat nilang gawin at mabigyan nawa sila ng biyaya at lakas upang ang mga iyon
ay matapat nilang maisasagawa. Alang-alang sa iyong anak na sa Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo manalangin, makapangyarihan at bilang hanggang Diyos. Salamat po sa pagkataon na ito na kami pinuspos ng iyong bawapalang para magatipot dito sa iyong bahay at nalanginan upang sama-samang pasalamatan ka, lalo-lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan na sina Delvin Manalo Jr., Ken Andre Leal, Carla May Morales, Shea Andrea Leal, Bialyn Medina, Norberto Frias, Sherwin Labusta, Jobert Rianzares, Sue Heli Rianzares, Gretchen Andrada, Noah Kel Vance Ramirez, Melinda Palgan, Edgar Pag-ong, at din po kay Rochelle Candelaria. Nanawa o Diyos, patuloy mo nawa sila pagkalooban ng marami panawang karawan sa kanilang buhay. At naway sila'y magiging instrumento upang sa ganon ang iyong kadakilaan ay maihiyag dito sa sanlibutan. Ganon din po sa mga sponsor sa umagang ito. Ang Second Sunday Mass sponsor na ito'y pinapangunahan sa pamilya ni Nakanoto Rianzares, Joey Regania, Michael Medina, Teobilo Perlas, Perlito Perlas, Agripino Labusta, Romel Celda, Joey Sarmiento, Virgilio Rianzares, Freddy Pastrana, Teodimo Prias, Norbin Magdara, Albert Otis, Felix Morales, Ruel Saludes, Richard Magsana, Dionisio Candelaria, Wilma Mani, Edwin Pastrana at yun din po sa pamilya ni Jovita Trias. Nawa o Diyos, patuloy po silang puspusin ng iyong pagpapala at ipagkaloob mo sa kanila ang patuloy na biyaya pang sa ganon ay ikaw ang siyang patuloy nilang mapaglingkuran. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin o Diyos na puno ng awa. Sa aming pagsasagawa itong banal na misa, amin din pong isinasama sa pamamagitan ng aming mga nagkakaisang panalangin ng aming mga kapatid na may mga karamdaman. Manaway tulungan mo sila o Diyos at ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan at ang iyong pagpupala. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na may mga sakit na sina Rudy Saludes, Father Edwin Lundo, Dolores Recania, at yun din po kay Ana Marie Paa. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Tayo nanalangin o Diyos na walang hanggan, amin din pong inaalaala ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sumakabilang buhay na. Lalo-lalo na ang kaluluwa ni Isidora Regania, Fanny Christine, Maria Zelda, at yun din po sa kaluluwa ni Pablo Zelda. Nanawa o Diyos ipagkaloob mo sa kanilang katahimikan para sa kanilang kaluluwa at naway ang iyong tanglaw ang siyang magbibigay sa kanila upang iyong tanglaw sa paglalakbay nila tungo sa kabilang buhay. At ang lahat ay Diyos kumagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa, makikilala natin ang pamilya ni Isaac at ang kanyang mga anak na si Esau at Jacob. Ipinapakita rito kung paano ang kalooban ng Diyos ay kumikilos sa gitna ng karaniwang buhay ng tao. Sa kanilang kwento, nahayag ang pagpili ng Diyos na may layuning magdala ng biyaya sa kanyang bayan. Naway matutunan nating pahalagahan ng biyaya ng Diyos higit sa anumang pansamantalang kaginhawahan. Atin pong pakinggan ng unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 1, nagsisimula sa talata 11 hanggang 34. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham.
40 taon si Isaac nang napangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Bethuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arimatea. Hindi magkaanak si Rebecca sapagkat nananalangin kay Yahweh si Isaac. Dinilig naman siya at si Rebecca ay naglilig. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't sinabi ng ina, "Kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay?" Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa na una, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Namumula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya Isaw ang ipinangalan nila dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sako ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang tinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Isaw, at sa kaparangan na halos tumira. Si Jacob naman ay tahimik at laging nasa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Isaw. Palibhasay, kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Isaw mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang kapulang niluluto mo. Dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Isaw. Aanin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung ngayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Isaw at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Isaw ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain o uminom, umalis na agad si Isaw. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Ito po ang salita ng Diyos.
Sa ating ikalawang pagbasa, ipinapaalala ni San Pablo na ang buhay sa Espiritu ay kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan. Tayo ay tinawag ng Diyos na mamuhay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa pita ng laman. Sa pamamagitan ni Kristo, ang ating mga puso ay binigyan ng buhay at kapayapaan. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagbibigay buhay sa ating katawang may kamatayan. Naway sa ating pakikinig, mapuspos tayo ng Espiritu na nagtuturo ng katuwiran at pag-ibig. Atin pong pakinggan ng ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, nagsisimula sa talata 1 hanggang 11. Kaya nga wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu ang nagbibigay buhay dahil sa pagkikisa natin kay Kristo Jesus. Pinalayan na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kaya gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa inyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa niya ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa manghilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi siya nagpapakasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhayan sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhayan sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan. Ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Ito ang salita ng ating
balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Mateo sa Kabanata 13 na nagsisimula sa unang talata hanggang talata 9 at magpapatuloy sa talata 13 hanggang talata 23. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng mga makapal na tao. Kaya siya ay sumakay sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhing namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis ang lupa roon, sumipol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nabuhay. May tig-sasandaan, may tig-6 at may 30 butil ang bawat buhay. Ang may pandinig ay makinig. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghagan tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumanggap ito kaagad. Ngunit hindi ito tumimo sa puso ng nila kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapaghitaan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nalalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawalan ng buwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. Ang inilarawan ng nahasik sa matabang lupa, ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila yung namumunga, may tig-600, may tig-6 at may tig-30. Mga kapatid, ang puting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Parang kunti lamang tayo ngayon, siguro natakot doon sa... May pag-ibo ba? Wala na. Natakot kay Inday sa malakas na hangin at mabagat naman yun, malalim tayo doon. Kaya sa umagang ito ay tayo'y pinuspos ng pamapala ng Panginoong Diyos sa kabutihan na kung saan ay patuloy na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin para tayo magkatipon dito ngayon upang isagawa itong pinakamataas natin na pasalamat sa Diyos, ang pagdiriwang itong banal na misa. Mga kapatid, sa ating banal na ebanghelyo na ibinahagi sa atin ngayon ay ito'y ibinahagi sa atin sa pamamagitan ng isang talinghaga. Talinghaga, isang kwento na kung parang nang sa ganon ay madaling maunawaan ng bawat tagapakinig. At ang
talinghagang ibinahagi sa atin ngayon ay ito'y patungkol sa isang taong paghahasik. Una, inilalarawan dito yung taong naghasik ng binhi sa tabing daan. Pangalawa, yung nasa batuhan. Pangatlo, yung mga nasa dawagan. Pang-apat ay yung mga nasa matabang lupa. Mga kapatid, ang binhing inihasik ay ito yung mabuting balita. Mabuting balita ang ipinagkaloob sa atin. Ito yung inihasik sa ating mga puso. Pero doon sa unang ibinanggit sa ating banal na ebanghelyo, yung binhing nahasik sa tabi ng daan ay ito yung binhi na kung saan nahulog sa mga sarado ang puso. Nakikinig, nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na misa, ngunit pagkatapos ng banal na misa ay hindi na natatandaan kung ano yung ipinapahiwatig patungkol sa banal na misa, sa mabuting balita. Pagdating ng kapighatian, ay sila yung unang umalis, nawala, dahil hindi tumimo sa kanilang puso ang salita ng Diyos. At ang pangalawa ay yung nahulog sa batuhan. Yun yung mga tao na kung saan ay madali nilang tinanggap ang salita ng Diyos. Marami sa atin madaling tumanggap sa salita ng Diyos. Kung gaano kadali, ganoon din kadali umalis. Bakit? Dahil yung iba ay pagpasok sa simbahan, yung expectation nila sa simbahan ay talagang tahimik, walang naiyak na bata, walang nagkwentuhan, lahat ay nagadarasal. Pero nung pumasok na, hindi pala. Madali nila, natuwa sila nung matanggap, marinig nila ang salita ng Diyos, ngunit madali ding nadi-disappoint. In short, matampuhin. Marami mga matampuhin, hindi ako napansin ni Father, hindi mo lang ako binati, hindi na nagsimba, o nagsermon si Father patungkol sa nangangalo niya. Si Father, bakit ako yung pinapatamaan? Hindi na nagsimba. Diba? Ang pangatlo naman ay yung mga nahulog sa dawagan, sa tinikan, sa damuhan. Nung nilinis, ay kasama sa pag-alis. Yun naman yung tinatawag na aglipat. Ngayon, sa pang-apat ay ipinalalarawan yung binhi, yung salita ng Diyos na nahuhulog sa mga matatabang lupa. Sila'y lumago, namumunga. Napakaganda sila'y namumunga. At salamat sa Diyos dahil tayo ngayon ay narito, pinapakita na kung saan ang binhing inihasik ng Diyos sa bawat isa sa atin ay patuloy itong tumimo sa ating mga puso. At naway hindi tayo magiging katulad nung nagiging nauna, yung tatlong nauna, nasa tabing daan, nasa batuhan, at saka nasa dawagan, na kung saan isang iglap lamang ay nawala. Sana tayo bilang mga anak ng Diyos na narito ngayon na nagpapasalamat, nagagagipon-tipon, naway ang salita ng Diyos ang siyang patuloy na magbigay sa atin ng inspirasyon upang mas lumago pa tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Naway huwag tayo magiging stagnan sa ating pananampalataya. Naway magiging inspirasyon tayo sa ating kapwa para mas dumami, mas mamunga tayo. Huwag tayo doon sa nahasik yung binhi na sa tabing daan ay pagdating ng kapighatian ay wala na. Problema, wala na. Pagdating sa ambagan, sa simbahan, dahil may programa, daming reklamo na wala na. Magkuhan lamang, tingnan lamang ng paso, tingnan lamang ng bulaklak, wala na.
nandun na sa iba. Ano? Ay alamang yung sponsor ng ganito, marami nang sinasabi, wala na, hindi na nagsimba. Dahil minsan, hindi tumimo sa ating puso yung salita ng Diyos. Diba? Kaya, sana, hinihikayat tayo sa ating banal na ebanghelyo sa umaga ito na naway mamunga pa, mag-mature tayo. Naway magiging mature yung ating pananampalataya, yung ating pagkaunawa, na ang simbahan pala ay ito yung ninanais na magkakaisa sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos. Diba, binabanggit sa ating banal na ebanghelyo, sa ating pangalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, na ibinabahagi niya roon yung mga taong namumuhay na naaayon sa laman. At kung yung taong namumuhay sa Espiritu, ano yung pagkakaiba sa kanila? Yung mga taong namumuhay sa laman ay sa laman. Sila yung mga taong namamatay. Pero yung mga taong namumuhay sa Espiritu ay namumuhay ng espiritual. Namamatay man ang kanilang katawang lupa, ngunit buhay naman ang kanilang espiritu tulad ng ating Panginoong sa Jesus. Kaya tayo dapat, mga kapatid, sa buhay natin ito, ang binhing inihasik ng Diyos sa atin, yung itinanim ng Diyos sa atin, ang mabuting balita sa ating mga puso, naway ito'y lumago, mamunga, at magiging mature tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Hindi yung kunting problema ay para tayong mga binhing na hasik sa batuhan. Nainitan lamang, ngunit dahil kulang. Kumbaga, hindi nakakuha yung kanyang ugat, nainitan lamang, ay wala, natuyo na, nanghihina na, lumalayo na. Hindi dapat tayo tulad ng mga tao, yung binhing nahuhulog sa dawagan na kung saan ay napaka-abala sa mga makasanlibutan mga bagay, sa kapangyarihan, sa kayamanan, at kung sa anong paman, at naiiwan na ang kanilang spiritual na aspeto sa buhay nating mga tao. Kaya sana tayo ngayon, sa pamamagitan nitong banal na ebanghelyo, naway maging katulad tayo ng mga binig na nahuhulog sa matabang lupa. Dapat ipakita natin ito hindi lamang sa pamamagitan ng ating pakikinig, hindi lamang sa pamamagitan ng ating pagsimba, kundi sa pamamagitan ng ating patuloy ng paggawa ng kabutihan. I-encourage natin yung bawat isa sa atin na naway tumugon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. Dahil ano ba yung panawagan ng Panginoon? Ay yung mag-ibigan. Kaya sana tayong lahat ay magkakaisa sa layunin ng ating Panginoon. At nawa, maging inspirasyon tayo palagi sa salita ng Diyos upang makikita na tayo namumunga, umunlad sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya dapat hindi lamang ikaw, hindi lamang ako, hindi lamang kayo, kundi dapat tayong lahat ay patuloy na magiging matatag sa ating paglilingkod sa Diyos upang sa ganon tayo ay kasiyahan ng ating Panginoon. Sana sa umagang ito, ang mensahe ng ating banal na ebanghelyo ay patuloy na magbigay sa atin ng inspirasyon. Na meron pala tayong mas malalim pa na misyon sa sanlibutan ito. Ang binhing itinanim ng Diyos sa ating puso ay kinakailangan mamunga. Kaya dapat hindi lamang ikaw, dapat kasama natin yung ating mga mahal sa buhay. Hindi lamang dapat ako, hindi dapat kasama natin yung mga kaapu-apuhan natin na magpasalamat sa Diyos. Mahirap, ngunit ito isang malaking challenge sa bawat isa sa atin ngayon upang hindi lamang maipakita na lumago tayo, kundi mas maipakita natin na tayo namumunga sa pamamagitan ng patnubay ng ating Panginoon at sa ating matibay na pananampalataya sa Diyos. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magsitayo po tayong lahat at ating sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nakikita at di nakikita. sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa mga bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak hindi likha kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Mariang Beren at naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa ating noong panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na batay at dinigin, at huli na buhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalulok sa kanan ng Ama, at huli darating ng luwalhati, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig kami sa iglesyang iisa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala kami sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Nalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kani-kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na mamahala. Kami na nanalangin. Panginoon, kailan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at panghalatang iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente dito sa barangay ng Yuo. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan. Kami na nanalangin. Panginoon, kailan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang makalangit ng lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Most Reverend Joel O. Perlares, ang aming obispo Maximo, si Right Reverend Arnold M. Gamayan, ang aming obispo Diocesano, at si Reverend Father Disimat Hos na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng pagkatapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan kasama ang buong sangguniang bayan. Magpasya na sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kayang kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, kailan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya. Lalong-lalo na sa Second Sunday Mass sponsor na sina Canuto Rianzares, Joey Ricanya, Michael Medina, Chopino Perlas, Perdito Perlas, Agripino Labosta, Romel Senda, Joey Sarmiento, Virgilio Rianzares, Freddy Pastrana, Jotimo Frias, Norwin Macarang, Albert Obis, Felix Morales, Ruel Saludes, Richard Magsano, Dionisio Candelaria,
Wilma Malik, Edwin Pastrana, and Jovita Prias ng buo nilang pamilya. Ganon din sa nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa Delphine Manalo Jr., Kane Andre Lian, Carla May Morales, Shay Andre Lian, Bealy Medina, Roberto Frias, Sherwin Laposta, Joel Riazares, Zoe Hyler Riazares, Gretchen Andrada, Noah Kel, Vance Ramirez, Melinda Falcan, Edgar Pagong, and Rochelle Candelaria. At sa kongregasyong ito, hindi natanggapin nawa nila ang iyong banal na salita nang may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, bibigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sa Lourdes Saludes, Father Edwin Lotto, Dolores Ricaña, and Ana Marie Faa, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ng iyong mga lingkod na sina Isidora Ricaña, Fanny Christine, Maria Celda, and Pablo Celda na sa makabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw at sa kanila ang patuloy na pagyabang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mga banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami, kasama na rin makarating nawa sa ganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo Ang aming mga panalangin, alam-alam sa Kanya ang laging nabubuhay, upang magitan para sa amin, siya na yung anak at aming tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Pagbadian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat. Ang aming
tayo po'y nanalangin. Mawaing Diyos, ibinagalob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasalanan, ibinigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami na iyong mga pagkubagang mga lingkod, ay nag-aalay sa iyo itong sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo, upang sa amin ay magtinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami hanggang ito ay mabuklod sa ligis ng pag-ibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak. Makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway ang aming luming spiritual, upang kaligtan ng gabi nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
sa ating pong patuloy na pagsasagawa nitong banal na misa. Ang lahat ng inialay natin sa ating Panginoong Diyos. Patuloy natin pasasalamat sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niya sa atin, lalo na ang biyaya ng buhay. Nanaway sa ating pagtitipon dito ngayon, kasiyahan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos at tingin at ipagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating mga panalangin. Ganun din po sa panalamisang ito, inialay din po natin ito, lalo-lalo na sa ating mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang pa ng kailang mga karawan, lalo-lalo na kina Delphine Manalo Jr., kay Andre Leon, Carla May Morales, Shea Andrea Leon, Villalini Medina, Norberto Frias, Sherwin Labusta, Jobert Rianzares, Heli Rianzares, Christian Andrada, Noah Kelvans Ramirez, Melinda Palgan, Edgar Bago, at yun din po kay Rochelle Candelaria. Nanaway patuloy nawa kayong pagkalooban ng marami pa nawang karawan sa inyong buhay. Ganun din po sa Sigan San Dimas sponsor, nanaway patuloy din po sa Panginoong Diyos sa inyo ang isang masaganang pamumuhay. At sa ating pagdiriwang din po itong banal na misa, tulungan din po natin sa pamamagitan ng ating mga nagkisang panalangin, ang ating mga kapatid na may karamdaman na naway pagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanilang kagalingan. Ganun din po ang lakas ng kanilang mga pangatawan, lalo na sa ating mga kapatid na sina Rode Salotes, Father Emil Luto, Dolores Recania, at ganun din po sa ating kapatid na si Ana Maripaa. At sa ating pagdiriwang din po itong banal na misa, inaalaala din po natin ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid na sumakabilang buhay na naway pagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanila katahimikan para sa kanilang kaluluwa. Lalo-lalo na sa mga kaluluwa na Isidora Recania, Fanny Pisti, Maria Selda, at din po sa kaluluwa ni Pablo Selda. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikabubuti at ikaluluwalhati ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at ng kanyang iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuwid sa salisa. Aling lahi. Sa mga sumusunod sa kanyang tipan at magalalang sumunod sa kanyang kautusan. Tinatag ng Panginoon ang kaniyang luglugan sa langit at ang kaniyang paghahari ay sumasaklap sa lahat. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel, kayong may lakas at kapangyarihan, na tumatahimik sa kanyang mga salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga hukbo, kayong mga likod niya na sumusunod sa kanyang kalooban. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga gawa, sa lahat ng dako ng kanyang nasasaklawan. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay
Ligtas ang inyong mga puso. Pinataas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat ng siya'y ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man ang magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal lamang, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahaya ang iyong kaluwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi. Magsiluhod po ang lahat. Lahat ng kalulatihan ay sa iyong Diyos, mapangyarihan amang makalan. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na sa Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinapnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy ang isang paggunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkano, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na pinagkaloob ko sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang chalice. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanyang sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at iinumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat para sa aklamasyon. Sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Ay tumitay
Panginoon at amang magalangit, ginaganap namin ang iyong mga panglingkod na palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagunitas kanyang pinagpalang pagpakasakit mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na muli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, kaya inialay itong tinapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan, at kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tanggapin sa iyong makalangit na altarin, papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at anak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat nawa na tatanggap ng banal na komunyong ito ay mapusko sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tagapin itong aming tungkulit paglilingkod. Magsilugod po. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. At tulad ng itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo, tayo manalangin.
sinasamo namin sa iyo, iligtas kami sa lahat ng masama. At ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkakasala at iligtas sa ligalig. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo, aming Panginoon, ang buhay ng haring kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Cordero Dios que galing sa langit, Maawa ka sa amin. Cordero Dios que galing sa langit, Maawa ka sa amin. Cordero Dios que galing Cordero ng Diyos, managalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa Cordero ng Diyos, managalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Tayo po lahat, dumutulog kami sa iyong mapagmahayang Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili naming pagkakamali, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mahulog ng mga bukos sa ilalim ng iyong hapag, subalit ligat sa iyong pagkamawain. Ipagkaloob po sa amin kung kayong buting Panginoon, na aming tanggapin ang katawan ng iyong mahal na anak na sa Yesu Kristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalalapas at naglingbago at kanyang buhay, ay manahan sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiyo po ang lahat at ating ihanda ang sarili para sa banal na komunyon. Pastor,
para sa panalangin. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan at walang ng Diyos, pinasasalamatan ka namin. Sapagkat kami yung pinakain ng pagkain spiritual, ang kamamahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas na sa Yesu Kristo. At sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami mabuhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at nakatagapagmana ng kanyang walang hanggang kagayan. Ngayon naman, isugo mo kami upang gawin namin ang tungkulin iniatas mo sa amin, upang ikaw ay ibigin paglingkuran ng aming kapwa, bilang mga tapat na saksi ni Kristo aming Panginoon, sa Kanya, sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalulutian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Ang kapayapaan ng Diyos at di malirit ng buong pangunawa, matatag na ingatan kayo sa kalaman pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo na ating Panginoon. At ang pamamahala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo lagi manatili sa inyo, ngayon magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang rin po. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo sa nakapag-meeting kasi kami nung nakaraang Lunes ay patungkol doon sa ika-124th Proclamation Anniversary ng ating simbahan. Ang ating pong selebrasyon ay ito po ay vicariate celebration po ito. Na ang mag-host po ay ang parokya ni San Jose, Gasan. Tayo dati kasi kinukutahan dahil ng 100. Mag-meeting kami, sabi ko parang nagabulaan wari tayo sa 100. Baka hindi magkaabot ng 100 ang delegasyon. Sabi ko kahit mahirap, alay pa-announce ko sa aming kuhan, may gawin natin 50, yun yung totoo. Kaya dito siguro mahirap pa yung 50, pero pagsikapan natin na tayo makaabot ng 50, una sa kaya naman ang problema. Hindi na po motorcade yung magiging kuhan, kundi posisyon na lamang po sa bayan po mismo ng Gasan. Ikot lang po tayo. Pagkatapos yung may kuhan daw po, kung meron kayong mga kasuotan na mga sinaunan na mga kasuotan gaya ng mga Pilipiniana, mga basta mga ganitong suot ni Heidi, halimbawa ganyan, pwede tayong ganyan ng mga suot sa mga kababaihan. Tapos sa mga kalalakihan naman ay formal lang din Kaya inaasahan po yung ating presensya sa dito 124th Proclamation Vicariate Celebration po ito. Ang oras po ay alas 7:30 po ang simula ng prosesyon. Pagkatapos po ay misa, tapos may mga programa at tayo din po ay kinukutahan ng isang presentation. Ano ba yung mga present? Babae, kalalakihan, Erjin, yung kunsi kayo, hindi kayong mag-present.